Values Education 10, Term 1, Learning Competency 4B, napatutunayan na ang pagpapatibay ng pansariling ugnayan sa Diyos tungo sa makabuluhang buhay ay katangian ng tao bilang espiritual na nilalang na naipapakita sa paglilingkod sa kapwa at pagkiling sa kabutihan. Magandang araw mga mag-aaral, welcome sa ikalawang bahagi ng ating aralin. Sa unang bahagi, pinag-usapan natin ang mga paraan para maging connected sa Diyos. Ngayon naman, titingnan natin ang ating sarili. Bakit nga ba tayo may ganitong pangangailangan? Bakit nga ba ang tao ay tinatawag na isang espiritual na nilalang? Upang tunay nating maunawaan ng ating sarili, kailangan nating alamin na ang tao ay binubuo ng tatlong magkakaibang bahagi: ang katawan, ang kaluluwa, at ang espiritu. Bawat isa ay may kinakailangang pag-aalaga habang tayo ay nabubuhay, at bawat isa ay may kanya-kanyang hantungan. Una ay ang ating katawan o laman. Ito ang ating materyal na bahagi na nakikita at nahahawakan natin. Upang maging malakas, kailangan nito ng tamang nutrisyon, ehersisyo, at sapat na pahinga para sa ating pag-aaral at pagkilos araw-araw. Ngunit tandaan, ang katawang ito ay panandalian lamang. Pagdating ng kamatayan, ang ating katawan ay bumabalik sa alabok o sa lupa kung saan ito nagmula. Pangalawa ay ang ating kaluluwa o ang ating inner person o inner nature. Dito matatagpuan ang ating intelligence o isip, ang ating emotions o damdamin, at ang ating desires o kagustuhan. Dito rin nananahan ang ating konsensya, ang munting tinig na nagtuturo sa atin ng tama at mali. Kung ang katawan ay nangangailangan ng pagkain, ang ating kaluluwa naman ay nagiging healthy sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, at paglilingkod sa kapwa. Ang ugnayang ito sa Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating isip at damdamin. Ngunit dahil ang kaluluwa ay buhay na nasa loob ng ating laman, sa oras ng kamatayan, ang ating kaluluwa o inner person ay namamatay din. At ang huli ay ang ating espiritu o ang hininga ng buhay o breath of life. Ito ang hiningang direktang nagmula sa Diyos na nagbibigay buhay sa ating katawan at kaluluwa. Ito ang ating direct link sa Diyos. Habang ang katawan ay nagiging alabok at ang kaluluwa ay namamatay, ang espiritu ang tanging bahagi ng ating pagkatao na agarang babalik sa Diyos sa ating kamatayan. Ngayong alam na natin na may tatlong bahagi ang tao, kailangang malinaw sa atin ang konseptong ito. Ang tao ay isang spiritual being. Kahit nakikita natin ang ating pisikal na katawan, ang ating tunay na driver at source ay spiritual. Bakit natin ito sinasabi? Una, dahil ang ating hininga ng buhay ay hiram lamang sa may likha o sa Diyos. Gaya ng isang cellphone na hindi gagana kung walang baterya o kuryente. Ang ating katawan at kaluluwa ay hindi magkakaroon ng buhay kung wala ang espiritong ito. Pangalawa, bilang mga spiritual beings, mayroon tayong likas na koneksyon o uhaw sa Diyos. Pansinin ninyo, kahit makuha natin ang pinakabagong gadget o masarap na pagkain, may bahagi pa rin sa atin na naghahanap ng mas malalim na kahulugan at kapayapaan. Iyon ay dahil ang ating espiritu ay naghahanap ng ugnayan sa pinagmulan nito. At huli, dapat nating maunawaan na tayo ay higit sa materyal. Ang halaga mo bilang tao ay hindi nasusukat sa ganda ng iyong damit, sa dami ng iyong likes sa social media, o sa lakas ng iyong katawan. Ang tunay mong halaga ay nakadikit sa iyong espiritual na ugnayan sa Diyos. Kapag matibay ang ugnayang ito, doon lamang natin mararanasan ang tunay at makabuluhang buhay. Ang susunod na tanong, paano ba natin mapatatatag ang ating ugnayan sa ating pinagmulan? Ang pagpapatibay ng ating ugnayan sa Diyos ay hindi lamang nananatili sa loob ng ating puso at isip. Upang magkaroon tayo ng isang makabuluhang buhay, kailangang makita ang ating espiritualidad sa ating mga gawa. Mayroong dalawang pangunahing katangian ang isang taong may malusog na espiritualidad. Una, ang kanyang paglilingkod sa kapwa. At pangalawa, ang kanyang pagkiling sa kabutihan. Ang dalawang ito ang nagsisilbing ebidensya na ang ating inner person at spiritu ay tunay na nakakonekta sa Diyos. Hayaan ninyong himayin natin ang bawat isa sa mga susunod na slide. Dito tayo magsisimula sa unang katangian ng isang taong may matibay na espiritualidad, ang paglilingkod sa kapwa. Marahil ay naiisip ninyo, ano ba ang kinalaman ng pagtulong sa kamag-aral
o paglilinis ng kapaligiran sa ugnayan ko sa Diyos? Ang sagot ay napakalalim. Bilang mga spiritual beings, tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos na ang pinakakatangian ay pag-ibig. Kaya naman kapag tayo ay naglilingkod sa ating kapwa nang walang hinihintay na kapalit, doon natin nararamdaman ang pinakamalapit na koneksyon sa ating pinagmulan. Sabi nga ng isang tanyag na prinsipyo, ang paglilingkod sa tao ay paglilingkod din sa Diyos. Hindi sapat na sabihin nating mahal natin ang Diyos kung hindi naman natin ito na ipapakita sa mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw. Kapag ikaw ay nagbabahagi ng iyong talento, tumutulong sa gawaing bahay, o nagbibigay ng oras para makinig sa problema ng isang kaibigan, pinalalakas mo ang iyong espiritu. Bakit ito humantong sa isang makabuluhang buhay? Dahil ang tao ay hindi idinisenyo para mabuhay para lang sa sarili niya. Ang tunay na fulfillment o kagalakan ng ating kaluluwa ay hindi nanggagaling sa mga bagay na natatanggap natin, kundi sa mga bagay na naibibigay natin. Ang paglilingkod ang nagbibigay ng weight o bigat ng kabuluhan sa ating pag-iral dito sa mundo. Sa bawat tulong na ibinibigay mo, lalong tumitibay ang iyong ugnayan sa Diyos dahil nagiging instrumento ka ng kanyang kabutihan. Ang pangalawang katangian ng isang taong may matibay na espiritualidad ay ang pagkiling sa kabutihan. Ito ang pagkakaroon ng mataas na moralidad, ang laging pagpili sa kung ano ang tama at mabuti sa lahat ng pagkakataon. Bakit ito mahalaga sa ating ugnayan sa Diyos? Tandaan natin ang ating napag-aralan. Ang ating konsensya ay nananahan sa ating kaluluwa. Ngunit ito ay nagsisilbing tulay o tinig ng espiritu. Kapag pinipili nating gawin ng mabuti, ibig sabihin ay nakikinig tayo sa hininga ng Diyos sa loob natin. Ang bawat tamang desisyon na ginagawa mo, maliit man o malaki, ay isang pagsamba sa Diyos. Halimbawa sa loob ng classroom, ang hindi mo pangungopya kahit hirap ka na sa test o ang pagtatanggol sa kaklasing binubuli ay mga paraan ng pagkiling sa kabutihan. Hindi mo ito ginagawa dahil lang sa takot sa rules ng school, kundi dahil alam mong ito ang alignment ng iyong espiritu sa Diyos. Ang pagiging tapat at mabuti ay pagpapakita ng iyong inner person ay malusog at buhay. Paano nito nagbubunga ng isang makabuluhang buhay? Ang taong may integridad ay may malinis na konsensya. At ang malinis na konsensya ay nagdadala ng tunay na kapayapaan o peace of mind. Hindi mo kailangang magtago o matakot dahil ang buhay mo ay nakaangkla sa katotohanan. Sa madaling salita, kapag pinili mong pumanig sa kabutihan, pinatutunayan mo na ikaw ay isang spiritual being na pinamamahalaan ng liwanag at doon mo nararamdaman ang tunay na halaga ng iyong pag-iral. Bilang pagtatapos sa ating aralin ngayong araw, iiwan ko sa inyo ang kaisipang ito. Ang paglilingkod at pagkiling sa kabutihan ang dalawang pundasyon na nagpapatatag sa ating pagkatao. Hindi sapat na alam nating tayo ay may katawan, kaluluwa at espiritu. Ang tunay na hamon ay kung paano natin gagamitin ang mga bahaging ito upang makabuo ng isang buhay na may saysay. Kapag matibay ang iyong pundasyon sa pagtulong sa iba at sa paninindigan sa kung ano ang tama, hindi ka basta-basta magigiba ng mga pagsubok sa mundo. Dahil sa huli, ang ating ugnayan sa Diyos ay hindi nasusukat sa kung ano ang sinasabi natin, kundi sa kung paano natin ipinamumuhay ang kanyang hininga sa loob ng ating katawan. Maging instrumento tayo ng kabutihan dahil yan ang tunay na tatak ng isang anak ng Diyos na may malusog na espiritualidad. Bago tayo magtapos ating pagnilayan ang ating natutuhan, huwag nating hayaan na hanggang impormasyon lang ito. Hayaan nating baguhin nito ang ating buhay. Tanungin ang iyong sarili, kamusta ang iyong espiritual na kalusugan? Masyado ba tayong nakatuon sa material na bagay habang ang ating inner person ay nagugutom na sa ugnayan sa Diyos? Kaya hinahamon ko kayo, humanap ng paraan upang maglingkod. Isang simpleng tulong sa magulang o pag-aliw sa kaibigan na nalulungkot ay sapat na. At higit sa lahat, pumanig sa kabutihan. Iwanan ang mga gawi na alam mong labag sa iyong konsensya. Bilang iyong huling gawain, kunin ang inyong journal at isulat ang inyong tapat na sagot sa mga tanong na nasa screen. Gamitin itong pagkakataon upang muling makakonekta sa iyong tunay na sarili at sa Diyos.
At hanggang dito na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam.